Pakibati nga yung katabi ng Merry Christmas and a Happy New Year. Yeah, let's end this year and let's start the new year with this verse, Hebrews 13 verse 8. Hebrews 13 verse 8. Sabayan nyo nga po akong magbasa. Sabi po niya, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Si Jesucristo ay pareho, hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. He loved you yesterday, He loves you today, and He will love you forever. Wow! No? He cared for you yesterday, He cares for you today, and He will care for you forever. Wow! Palakpakan nyo naman si Lord Jan, no? Hindi nagbabago ang Panginoon. Mabuti siya noon, ngayon, at magpakailanman. Kumikilos siya sa buhay mo, may ginawa siya sa buhay mo ng 2025. Come on, sino naniniwala doon? At mayroon siyang gagawin sa 2026. Amen? At hanggang sa lahat pa ng mga taon ng ating buhay, hindi tumitigil sa pagkilos ang ating Panginoon. Alam nyo, isa pang maganda dyan, actually same chapter sa Hebrews 13 verse 5 nakasulat din, I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Kaya nga, alam nyo, of course, patapos na yung Christmas season. Nararamdaman nyo ba tapos na? No? Iba kasi ang pakiramdam, di ba? Pag Christmas season, sabi nga nila, sa Pilipinas, kakaiba ang Pasko. Feel na feel mo talaga siya. No? So iba yung Kapaskuhan. Pero alam din naman natin na yung season ay lumilipas. Di ba? Yung atmosphere nagbabago. No? At yung mga decors nawawala. Right? Kaya nga gusto kong pag-usapan natin ngayon from Christmas season to Christmas seasons. No? Anong ibig sabihin ng Christmas? Well, much of Christ. Ibig sabihin, nawa, higit pa natin na maranasan si Jesus sa ating mga buhay. Higit pa tayong mapalapit sa Kanya. Pero hindi lang sa isang season, kundi sa lahat ng panahon ng buhay natin. No? At napakahalaga pala na tayo habang nabubuhay ay nararanasan pa natin lalo ang Panginoon. Di lang natin siya nararanasan, kundi mas napapalapit pa tayo lalo sa Kanya. Pakitingnan nga yung katabi, pakisabihan ng Merry Christmas and a Happy New Year. Come on, pakisabihan. Merry Christmas and Happy New Year. O sino naniniwala? When you have much of Christ in you, you will truly have a happier life. Come on, sino naniniwala doon? No? Pakita nga ulit katabi, pakisabihin, Happy New Year. No? At kailangan po talaga no, na ang Panginoon kasi ang higit pa na magmay-ari ng ating mga buhay at higit pa na maranasan natin siya. Andyan sa screen, of course, ano to? Sino nakakita na ng ganito? Alam nyo ba kung ano yan? No? Ang tawag dyan ay Christmas tree. No? Ang Christmas tree, of course, mayroong tree. Tapos mayroong light na nakapulupot, right? Tapos mayroong gifts. Of course, hindi ko alam kung kailan kayo naglagay. Siguro November pa lang, no? Tapos yung iba, December. Pero alam din naman natin, pagkalipas ng Pasko, sabi nga ni SpongeBob, a few moments later, no? Alam natin na kinakatay na ang Christmas tree, di ba? At ngayon, pag tayo nagliligpit na ng Christmas tree, sige nga, sa pagkalipas ng Pasko, ano yung ang una nyong ginagalaw dyan? Ano yung una nyong ginagalaw? O siyempre, yung gifts, di ba? Pinagbubuksan, ginagamit na yung gifts, right? O ano pa? Anong susunod? Anong susunod yung tatanggalin? O siyempre, yung ilaw. Di ba? Hugutin nyo muna, ha? No? So, di ba? Huhugutin mo yung ilaw, tatanggalin mo yung nakapulupot, o tapos, paghihiwa-hiwalayin na, babaklasin na yung Christmas tree, tapos ililigpit na, at mahihimlay siya sa inyong bodega na mga 10 buwan, no? At muli siyang mabubuhay. No? Ganun ang nangyayari, right? Pero, yun nga, pwedeng mawala yung mga bagay na iyan, yung mga dekorasyon na yan, yung atmosphere na yan, pero kailangan nating maintindihan na si Lord is for all seasons of our lives. Ang hirap kaya kung seasonal lang si Lord sa buhay natin. Tama? Tama? Ang hirap din kaya kung seasonal lang din yung pagiging malapit sa Panginoon. Kaya nga sabi ko nga Christmas eh. Ibig sabihin na gusto ko
talagang sa lahat ng panahon, sa iba-ibang mga sitwasyon ng buhay, gusto ko na mas malapit lagi sa Panginoon at mas maranasan siya lagi sa buhay ko. Right now, ay gusto ko nga tingnan natin kasi maliban nga sa katotohanan ng Christmas lights, Christmas tree, Christmas gifts, there are 3 things also that I want us to talk about na dapat kapag katapos ng Pasko, sa mga susunod pang mga buwan, ito dala-dala natin sa buhay natin. Of course, there's Christ's gift, there's Christ's light, and there's Christ tree. Itong tatlong ito. Unahin po natin ang Christ gift, ang regalo ng Panginoon. 2 Corinthians 9 verse 15. 2 Corinthians 9 verse 15. Ano ang sabi diyan? Thanks be to God for His indescribable. Pag-isabi ng malakas, indescribable. May indescribable gift. No, anong ibig sabihin nun? Hindi mailarawan na regalo. Ano ang tinutukoy? Sino ang tinutukoy? Well, alam nyo ba, ang tinutukoy dyan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. He is the indescribable gift. Ano, bakit? Kasi nga naman, imagine, Diyos, nagkatawang tao na buhay kagaya natin, namatay pa sa krus, hindi talaga maipaliwanag yan. Tama? That is indescribable. Tapos, hindi lang yon. Yung effect niyan sa buhay natin, imagine, ikaw makasalanan, nilinis ang Panginoon, ngayon iniligtas, ngayon may patuloy kang binabago. Well, ang tawag po dyan ay indescribable. Grabe ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin at hindi pa siya tapos. Amen ba? Si Jesus ang indescribable gift. At kung si Jesus ang indescribable gift, kailangan lagi nating ma-realize, alam ko, lagi nating narinig ito, pero He must always be considered as the best gift that you have ever received in your life. Alam nyo, minsan kasi parang masyado tayong nasasanay, masyado na tayong familiar, na kilala natin ang Panginoon, ngayon hindi na natin siya gaanong natitreasure sa buhay natin. No, kailangan pinaka-treasure natin yung ating relasyon mismo sa Panginoon. Amen? Kasi dahil nga sa ginawang pagbibigay ng Panginoong Hesus ng kanyang sarili sa buhay natin, kaya naman nararanasan pa natin ang mga magaganda pang mga pagbabago sa buhay natin. Matanong ko nga kayo, nakatanggap na ba kayo ng regalo na nagpabago talaga ng buhay ninyo? Yung ibang regalo, halimbawa, nakatanggap ka ng face towel, nabago ba buhay mo? O sabon na lang, no? O at least medyo bumango-bango ng konti, di ba? Pero hindi nga, nababago ba talaga ang buhay? Alam nyo, pwede kang tumanggap ng mga regalo, magagamit po, pero it doesn't mean that it has changed your life. Right? Maliban sigurong niregaluhan ka ng jowa, no, yung pwedeng nabago ang buhay mo, di ba? Pwede sigurong niregaluhan ka ng magandang negosyo. Ayan, usually big things. Right? Yung nakapagpapabago talaga ng takbo ng buhay, di ba? Yung mga ganong regalo. Pero alam nyo, hindi lang ito big things. Ang Panginoong Hesus nagbigay mismo ng kanyang sarili sa atin at patuloy niyang ibinibigay, ina-avail yung kanyang sarili para sa atin. He makes Himself continuously available for us. Bakit? Kasi nga po, mahal tayo ng Panginoon. Amen? At patuloy pa siyang kumikilos sa mga buhay natin. Ngayon, ganito nga po kasi, ang Panginoong Hesus, nagkatawang tao, namatay sa krus, umakyat sa langit. Bago siya umakyat sa langit, ito naman ang kanyang sabi, no? Sabi, hindi ko kayo iiwanan na nangungulila. I will not leave you as orphans. But when I come to the Father, I will send you the Holy Spirit. No? Holy Spirit. Sino ngayon at talaga ang gagabay, ang kasakasama natin sa buhay natin, hindi lang ngayon, sa mga susunod pang mga taon ng buhay natin, wala pong iba kundi ang banal na Espiritu. Tingnan ninyo ang Acts 2 verse 38. Gawa, no, 2:38. Sabi niya, sabayan niyo ako ulit. Sumagot si Pedro, pagsisihan niyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pag binasa niyo yan sa English, yung salitang kaloob ay gift. And sabi niya, repent, believe, be baptized, you will be forgiven. Tapos sabi niya, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So ano yung gift? Ano yung gift talaga na talagang iniwanan sa atin ng Panginoong Hesukristo? Ay ibinigay daw niya sa atin ang banal na
Espiritu. Yun yung gift natin. That is Christ's gift. So ngayon, ikaw na mananampalataya, nasa iyo na ang banal na Espiritu. Nung tinanggap mo ang Panginoon. Ngayong nasa iyo na ang banal na Espiritu. Alam niyo, pakinggan natin mabuti ito. Now that you have the Holy Spirit, do you want to have more of Christ? Do you want to be closer to Jesus? Do you want to experience Jesus more? Come on. Gusto niyo po ba yun? Ano po ang dapat gawin? Be led by the Spirit. Hayaan ninyo po na yung buhay natin pangunahan ng banal na Espiritu. Alam nyo, ang choices sa buhay ay mamimili ka talaga kung sino hahayaan mo na manguna sa'yo. Di ba? So you can live by the flesh and you can live by the Spirit. Pag sinabing by the flesh, nabubuhay ka lang ayon sa kung ano yung dinidikta ng sarili mo, kung ano ang sinasabi ng ibang tao, kung ano ang nangyayari sa sitwasyon, doon tayo nabubuhay. Pero ang taong nabubuhay ayon sa Espiritu, ay nabubuhay ayon po sa kanyang direction, sa kanyang guidance, at ayon sa salita ng Diyos. So be led by the Spirit. Never be led by anything else. Alam nyo, pwede ka kasing, halimbawa sa sarili, you can be led by yourself. Tama? Tama ba? Paano kang nililid ng sarili mo? Well, kapag nililid ka lang ng damdamin mo, alam nyo, pwedeng ang choice mo pala lagi sa buhay, madalas ito ang choices natin mabubuhay ba ako? O kikilos ba ako? Magsasalita ba ako? Ayon sa pangunguna ng banal na Espiritu o ayon sa nararamdaman ko? Ayon sa emosyon ko? Now, mayroong, from time to time, sinishare ko sa inyo na madalas prayer ko. Actually, yung tatlo ay common naman na yan. Sabi nila, ito, mag-ingat ka raw sa guys, glory, sa gold, pambabae yun, Kaya sa girls naman, siyempre sa lalaki, ginawa ko naman siyang 3F, Ano naman yung 3F na dapat nag-iingat? Sabi ko, Lord, ingatan mo ako, ayaw kong magkasala sa fame, kayabangan kasi, right? Fortune, pagiging mukhang pera, di ba, magpagmahal sa salapi, magkasala dahil sa pera, tapos female, yan, So, Lord, wag ako magkasala sa tatlong ito. Pambabae naman, Pag sa babae, Lord, ayaw kong magkasala sa fame, sa fortune, saka sa fafa. Pag-pray mo rin yan, So, pero, ginawa ko kasing ginawa kong 5F, 5F. Ano yung isa pa? Yung number 4, yung falsehood. Lord, keep me from believing and teaching falsehood. Ilayo mo ako sa kamalian. Pero ito nga, kasi I'm talking about emotion, ito talaga yon. I'm praying, Lord, ilayo mo ako, wag akong magkasala sa iyo dahil sa foolishness. Do you believe that anybody can be foolish? Kahit pinakamatalinong tao pwedeng maging foolish? Come on, kasi hindi ito tungkol sa IQ. Right? So, ito ay tungkol sa mga desisyon o mga aksyon o mga salita na binibitawan natin and we can be foolish. At isang bagay na na-realize ko, we are most foolish when we are led by our emotions. We are most foolish when we are in love and we are most foolish when we are angry. Come on, ang tao nagiging foolish kapag nagmamahal. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo doon? Kaya nga sabi ko pambihira, nag-aral ang talino, nagmahal na bobo. Elementary, valedictorian, high school, valedictorian, college, cesarean. Kasi nga, when in love, we become so foolish, right? Pero, ganito rin naman, di ba? Isa't pa talaga, na pampa-foolish ay pag mainit ang ating ulo. We are most foolish. I am most foolish when I am angry, when I am mad. At alam po ninyo, ang tendency natin, pag tayo galit, akala natin lahat ng sinasabi natin tama. Sabi, dapat lang marinig yan, deserve yan. Di ba? Dapat lang, gawin ko to. Pag, alibawa, nanakit ka, feeling mo tama lahat. Feeling mo justified. Kasi pag galit ka, you feel right. You feel justified. Ganun po ang nadadala ng galit. Tama ba mga kapatid? So, yung pala yun, Kaya nga, kailan ba yung pinakamasasakit na salitang nasabi ko? Yung kapag ako ay galit,
Kasi we are most foolish when we are driven by our emotions. Kaya dapat pala binabantayan natin ang ating mga damdamin. So do not be led by your emotions. Do not be led by hindi lang emotion, do not be led by others' opinions, no? Kung ano sabi ng iba kasi ganito, no? Hindi, be led by the Spirit. Also, do not be led by situations. Sa mga iba-ibang kasi minsan pag nagpapadala ka lang sa sitwasyon, alam mo naman, iba-iba yung takbo ng sitwasyon, di ba? Nagpapadala ka lang doon. So ano ang nangyayari? Para ka lang sabi nga nila, dahon na tinatangay-tangay lang ng hangin, para kang bangkang papel na tinatangay-tangay lang ng alon, sabi nga nila, so hindi ang Panginoon ang nagkokontrol, nagpapadala lang tayo sa sitwasyon. Pakisabi ng malakas, be led by the Spirit. No? And when you are led by the Spirit, alam niyo, ang maganda dyan, hindi seasonal ang iyong joy. Hindi seasonal ang iyong peace. Hindi seasonal ang iyong contentment sa buhay. Hindi seasonal ang inyong comfort. Come on. Sino nakakaranas dito ng peace? Come on. Yung peace. No? Ngayon, yung peace mo ba ay every time or from time to time? Come on. O minsan may peace, minsan madalas away, ganon. O, sino rito mayroong joy? No? Joy. No? Okay. Ang joy, ano ba yan? No? Ang joy kasi ay hindi yan depende sa sitwasyon, right? So ano ka? You are joyful? O talagang, minsan-minsan, no? Kapag ganon, teka muna, parang may kulang sa buhay. Di ba? Kaya ano ang kailangan natin? We should be led by the Spirit of God. No? Sabihin natin, Holy Spirit, please lead me, fill me, puspusin mo, I need your strength, I need your joy, I need your peace, I need your satisfaction, diba? I need self-control from you, I need your gentleness. Lahat po ng yan, nanggagaling po sa banal na Espiritu. Kasi po, pag seasonal, ibig sabihin, ano ka lang ngayon, masaya ka kasi feeling Pasko. Paano kapag hindi na nga feeling Pasko? Di ba? Masaya ka kasi may regalo. Paano nga kapag walang regalo? Masaya ka kasi andyan yung mga taong malalapit sa'yo, andyan ang mahal mo sa buhay. Paano nga kung wala sila? So iba, kapag po ang mayroon tayo galing sa banal na Espiritu. Gift yan sa atin ng Panginoon. Tignan po ninyo ang Luke 11 verse 13. Basahin na natin ito ng malakas. Sabayan niyo ako, if you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Ang context niyan, sa naunang verses, ang sabi ay, sino sa inyo na ang inyong anak nang hingi ng tinapay, bibigyan nyo ng bato? O nang hingi ng isda, bibigyan nyo ng alakdan o ng scorpion? Hindi nyo gagawin yon, sabi niya. Kaya nga tapos pagdating nga sa yung verse na binasa natin sa Tagalog, sabi niya, kung kayo nga na masasama, marunong kayong magbigay ng good gifts, ng mabubuting regalo para sa inyong mga anak, lalo pa kaya ang inyong Ama sa langit. Handa niyang ibigay yung mabubuting regalo sa atin. Amen? Pero ano ang tinutukoy niya? Primarily na mabuting regalo. The Holy Spirit. No, anong ibig sabihin yan? Ngayon po, iba kasi yan dahil si Jesus, nung sinabi niya yan, nasa katawang lupa pa siya. Ngayon, nasa atin na ang banal na Espiritu. Ngayon, anong ibig sabihin ng ask for the Holy Spirit? You do not ask Him para, Holy Spirit, tumira ka sa buhay ko. No, kasi nasa iyo na nga siya. Ano ang gagawin mo ngayon? Holy Spirit, mag-manifest ka pa sa buhay ko, please. Holy Spirit, take control of my life. Gusto kong maranasan ang joy, gusto kong maranasan ang peace. Puspusin mo ako, lead me. Yung mga ganong prayer. No? At kapag daw po ganon ang hinihingi natin, hinihingi pa natin ang pagkilos ng banal na Espiritu, pwede mong panghawakan, pwede mong pagtiwalaan, tutulungan ka ng Panginoon. Amen? Lord, gusto ko pong mabuhay na mayroong joy galing sa'yo. Mayroong love galing sa'yo. Gusto ko pong mabuhay na na-enjoy ko yung comfort, yung satisfaction na galing sa'yo. Alam nyo, pag humingi ka raw ng mga bagay ng banal na Espiritu, blessing ng banal na Espiritu, mararanasan daw natin sa buhay natin. I hope that is something that you will pray about. Sa ngayong mga pagpasok po ng taong ito,
Lord, hindi ako spirit-led nung nakaraang taon eh. Di ba? Jowa-led ako eh. Di ba? Baka naman pwede ngayon. Sabi mo, Lord, please lead me by your Holy Spirit. Number two, hindi lamang Christ gifts, mayroon ding Christ light. So wag kang hanggang Christmas light lang, dapat Christ light. John 8 verse 12, tingnan nyo. John 8 verse 12, again, Jesus spoke to them saying, sabayan nyo po ako, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Praise God, nakilala natin si Lord. Ngayon tinanggap mo siya, sumampalataya ka sa Kanya, nasa liwanag ka na. Hindi ka na dapat nabubuhay sa dilim. Amen. Hello, amen. Pero, ngayon, siyempre, ano ang dapat? Mabuhay ako ayon sa liwanag ng Panginoon. Maliban doon, ano pa? Tingnan nyo naman ito. No? Nadadalhin din natin dapat sa mga susunod pang mga buwan. Matthew 5 verse 14. Tingnan nyo ang Matthew 5 verse 14. Ano ang sabi ng Panginoon? You are the light of the world. And a city on a hill cannot be hidden. Anong ibig sabihin nun? Di ba sabi niya, I am the light? Ngayon sabi niya, you are the light. Sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ngayon sabi niya, kayo ang ilaw ng sanlibutan. No, tingnan nyo nga yung katabi nyo, pakisabihan, ikaw ang liwanag ng buhay ko. Hindi mo nasabihan, no? Ng liwanag ng sanlibutan. Right? So paano yun? Paano yun? Alam nyo, on our own, wala tayong sariling liwanag. Come on. Dapat clear tayo dyan. Sa ating sarili, wala tayong sariling liwanag. Nagre-reflect lang tayo. Pakisabi ng malakas, reflect. Bakit? Kasi si Jesus na liwanag na sa atin, yung liwanag niya ngayon ang nakikita sa atin. Okay? So pag sinabing nag-reflect, pag tayo, di ba, yung mga kalsada ngayon, ang daming mga ilaw, yung guhit sa kalsada, yung, di ba? Yung tinatawag na cat's eye. Alam niyo ba yon? Yung cat's eye, no, na mga na binayaran ng mga 12,000 pesos ang bawat piraso, pero ang puhunan 2,000 lang, ganon. No? Ako, actually, na-appreciate ko yun, lalo na doon po pag galing ng Baguio, yung T-Plex, Esitex, maganyan. Kasi parang ang lumiliwanag talaga pag tinatamaan siya ng ilaw ng sasakyan. Ang gandang tignan, nakakagabay naman talaga, no, para nakikita mo yung dinaraanan mo kasi napakadilim talaga dyan sa mga area ng probinsya. No? Pero yun nga, ang point ko dito ay, kaya nga siya reflectorize, kaya siya reflector, wala naman siyang sariling liwanag. Pag tinamaan lang siya ng ilaw, saka lang siya lumiliwanag. No? So ganun yun. Tayo, sa totoo lang, wala. Kung hindi dahil kay Lord, wala tayong liwanag. Pero yun na nga dahil tinamaan ka na ng liwanag, tinanggap mo na ang liwanag ng Panginoon, ano naman daw ang dapat mangyari sa'yo? Magliwanag ka. Amen? Tayo raw ay magliwanag. Sa paanong paraan? Balikan natin yon sa Tagalog. Ituloy natin hanggang verse 16. Mateo, no? 5 verse 14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Sabayan niyo ako, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. O nga, obvious na obvious, di ba? Ganon din naman yung ilaw. Kitang-kita. Sabi niya, verse 15, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Verse 16, gayon din naman, dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Ano raw? Pagliwanagin niyo ang ilaw sa harapan ng mga tao, sa paanong paraan? Sa pamagitan ng mabubuting gawa. At ano ang magiging resulta? Mapapapurihan ang inyong ama sa langit. So, do I want much of Christ? No, gusto ko ba na ang Panginoon ay maranasan ko pa? O gusto ko ba na ang Panginoong Jesus mas makita pa sa buhay ko? Paano ang nagagawin ko? Sabi niya, magliwanag ka. Sa pamagitan ng paraang ng paggawa ng mabuti, pamumuhay ng mabuti, ng tama. Alam niyo, there's one word na gusto ko pong tandaan natin. Pakisabi nga ng malakas, testimony.
Okay? Come on, pakisabi ng malakas, testimony. Tingnan yung katabi, pakisabihan, mind your testimony. Bantayan ninyo ang inyong testimony. Pag sinabing testimony, ano yon? Yung inyong patotoo. Yung halimbawa, yung pamumuhay na pinapakita natin. Kasi ang tanong ay, pag ba nakikita ako ng tao, nakikita ba ang liwanag ni Kristo o mas lalo silang nadidiliman sa akin? No? Pag ba nakita ako ng tao, mapapalapit ba siya kay Lord o maliligaw siya lalo? No? So issue yan ng testimony. Ano ang nakikita sa atin? Good testimony or bad testimony? Nakikita ba sa akin si Jesus? Nagre-reflect ba siya sa akin? O si Satanas? Di ba? Baka mamaya, sabi mo Christian ka, pero nagre-reflect sa'yo kademonyohan. Di ba? Teka muna. Ang gusto ng Panginoon, ang mag-reflect ay siya. Kaya nga po, testimony. Kaya nga po, dapat binabantayan pala natin yung buhay po natin. Right? Sabi, I was sharing kanina, Lord, keep me from foolishness. Isa sa mga areas, Lord, sabi ko, Lord, keep me from foolishness. Alam mo, pag nagdadrive ka, minsan nagiging foolish ka. No, yung mga nagdadrive dito, alam nila yan, di ba? Kasi pag uminit ang ulo mo, para hindi ka nakakapag-isip ng tama. Right? Hello, tama ba, mga kapatid? Minsan doon ka, mag-ingat tayo, dapat alam natin yung kung kailan tayo pwedeng maging foolish. So Lord, keep me from foolishness kapag nagdadrive ako. O ang hirap naman yata, di ba? Nakakahiya naman sobra pag napabalita, pastor involved sa road rage, no? Napalo ng helmet, no? Nakakahiya, di ba? Pero di ba? Kaya nga dapat nagbabantay ako sa mga kilos ko, sa mga ginagawa ko. Dapat nag-iingat tayo sa mga sinasabi natin. Amen, mga kapatid? Alam niyo, isang bagay na ayaw kong mangyari ay yung masira ang pangalan ng Panginoon, mapahiya ang pangalan ng Panginoon dahil sa kagagawan ko. No? Sabi ni Apostol Pablo ay, the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. Yung ang pangalan ng Diyos na yuyurakan, na hahamak dahil sa inyo, nang sasabing kilala nyo ang Diyos, pero ganito naman kayo. Sabi po niya, no? Kaya bantayan daw po natin yon, mga kapatid. Ha? Alam nyo, yung mga estudyante, sino mga estudyante rito? Come on. Mga estudyante, second sem, no? Magsi-second sem na. Alam nyo, maganda pag-isipan yan. Kumusta testimony nyo noong nakaraang semester? Mukhang bad pastora. O di bali na, sige, andyan na tayo, wala tayong magagawa dyan eh. Pero mabuti na lang, tapos na ang SEM. Pwede ka nang bumawi ngayong second SEM. Amen? Good testimony na. Amen ba? Amen? O yung mga namamasukan dyan, yung mga nagtatrabaho, kumusta ang testimony nyo? Sa mga kasama nyo sa trabaho. Hello? Nakita ba si Jesus sa inyo? Ay, pastor, no, 5 taon na ako sa kumpanya, kahit minsan hindi na halata na Christian ako. No? Ang galing ko, pastor, no? Ang galing talaga, Teka, nakita ba si Jesus? Kasi kung hindi, di bale, sige, 2026 na, bawi. No? Amen? Amen? O sa bahay. Di ba, kumusta na, mga kapatid? Nakikita ba ng magulang? Nakikita ba ng asawa? Nakikita ba ng anak? Yung pagbabagong ginagawa ni Lord sa buhay ninyo. No? Alam niyo, huwag nang isipin, hindi, basang-basa na papel ko, talagang sira na ako sa mga to. Parang huli na ang lahat. Hindi totoong huli na ang lahat. Yun nga yung best na magsikap pa tayo, patulong tayo sa Panginoong pagbabago. Kasi pag sirang-sira ka na sa tingin mo, tapos nakita nila, nagbabago ah. Alam mo, minsan pag sirang-sira ka na, kunting kabutihan, matutuwa na sila. Right? Hello, maliwanag po ba? Kaysa naman, sira na ako, panindigan ko na. No? Huwag mong panindigan. Kasi nga po, pwede pa talagang magbago at gumanda yung ating mga patotoo. Amen, mga kapatid. So mga taong nakakasalamuhan natin, mga tao sa paligid, kumusta yung ating testimony? Mas maganda raw po na pagandahin pa natin ang testimony natin para sa kapurihan ng Diyos. Amen? Alam nyo, naiintindihan ko na may mga taong hindi talaga people conscious. And to some extent, okay naman yon, yung bang hindi ka, wala kang pake kung ano sabihin nila sa'yo, no?
Yes, may mga pagkakataon mabuti 'yon, no? Nakakatulong 'yon sa iyo kaysa lagi kang conscious sa sasabihin ng iba. Pero mali na rin kung may masama ka ng ginagawa tapos wala ka pa ring paki kahit anong sabihin nila. Yung mabuti ang ginagawa mo, pinagsasabihan ka ng kung ano, okay lang yun, wala kang paki. Importante, alam mo, tama at wala kang masamang ginagawa. Pero yung may masama ka ng ginagawa, masama ng ugali mo, wala ka ring paki, no? Wala ka pa ring paki, pangit ng ugali ng tao niya, wala akong paki sa inyo. Diba? Pag ganun ka pa rin, teka muna, may problema na. Right? Kailangan na rin nating maging mga people conscious. So pakisabi po ng malakas, light. No? Pakitingnan yung katabi, pakisabihan, ikaw ang liwanag ng sanlibutan. Amen? So, meron tayong Christ gift, meron tayong Christ light. Number 3, last, mayroong hindi lang Christmas tree. Ang dalhin natin, pang December lang yan. Ito po kailangan natin, Christ tree. Pang buong taon iyan. Ha? Christ tree. Anong Christ tree? Tignan po ninyo ang 1 Peter 2 verse 24. Pakibasa ng malakas. He himself bore our sins in His body on the tree. Tapos tuloy lang muna natin. That we might die to sin and live to righteousness. By His wounds, you have been healed. Wow, ano raw? He Himself bore our sins in His body on the tree. Dinala niya ang ating mga kasalanan sa Kanyang katawan doon sa puno. Anong puno? Mangga. No? Bakit puno? No? Bakit puno? Come on, bakit puno? Kasi po, ipinako siya sa krus. At ang krus ay galing sa hardware. Ang krus galing saan? Siyempre, galing sa puno. Kaya ang ginamit na salita ay tree, no? Para i-emphasize nga na ganun lang, parang ganun lang, ginanon lang si Lord, no? So, alam niyo, He Himself bore our sins in His body on the tree. At ang tree na tinutukoy, walang iba, kundi ang krus ng Panginoong Hesukristo. And because of that, ano raw ang nangyari? That we might die to sin and live to righteousness. Upang mabuhay na raw tayo sa katuwiran, mamatay na tayo sa kasalanan. Pakitignan yung katabi, pakisabihan, mamatay ka na sa kasalanan. Amen? No? Die to sin, no? Mamatay na raw tayo sa kasalanan. Tapos ano pa? Ano pa sabi? By His wounds, you have been healed. Wow! No, by His wounds, you have been healed. Dahil sa puno ni Jesus, no? Dahil sa krus ng Panginoong Hesukristo, sabi niya, by His wounds, you have been healed. Dahil sa kanyang mga sugat, kayo ay gumaling. Alam niyo ba, nasugatan siya, nasaktan siya para pagalingin tayo? Kasama ba dyan yung pagpapagaling ng Panginoon sa pisikal na karamdaman? Opo, hindi yun iniitsapuera, o hindi ko sinabing lahat ng sakit ay papagalingin ng Panginoon sa kanyang mahimalang paraan. Pero kasama po talaga sa lahat ang mga blessing ng langit binili ng dugo ng Panginoong Hesus. Kasama po yung physical na kagalingan. Kaya nga, ang Panginoong Hesus nagpapagaling pa rin ngayon, physically. Ha? Pero alam niyo, hindi lang yan physical healing. Kasama po dyan yung healing of the inner man. Yun pong pagpapagaling ng inner being natin. Healing of the soul. Ano ang ibig sabihin? Minsan, yung iba kailangan ng mental healing. Yung iba kailangan ng emotional healing. May mga sugat tayo na kinakailangan tayong magpagaling. Kinakailangang mawala sa buhay po natin yung mga sugat na yon. Di ba? Kailangan po natin pala talaga, Lord, I want what you have accomplished in the tree, on the tree. Lord, I want that. Yung nagawa ng dugo mo, Panginoon, ng sugat mo, pagalingin nyo rin po ako. No? At alam nyo, isang bagay pala na sa pagtawid natin ng taon, magandang pag-isipan natin gawin ito. No? Yung tinatawag na decluttering. Pag sinabing clutter, ano ba ibig sabihin ng clutter? Kalat, di ba? Pag declutter, di ba? Pag-aayos, paglilinis. Ako po kasi, yung kapag pagkatapos na ng mga busy activities natin, ay ayan, medyo nagkakaroon ng time. So, yung maaayos, inaayos ko. No? At isa sa mga paraan ng pag-aayos talaga ay
Yung tignan mo, yung mga matagal nang andyan, nakaimbak sa isang lugar, tapos hindi naman na nagagamit. Meron ba kayong mga ganon? Yung itinago mo sa bodega, sabihin mo, tago natin yan, magagamit man natin yan. Hanggang 10 years na andyan pa rin, no? Kinalawang na andyan pa rin. Tama? Parang pagkain lang yan sa ref, no? Tago mo sa ref, no? Uulamin pa natin yan, no? Hanggang 1 linggo na andun pa rin, no? Di ba minsan ganun tayo? So minsan may mga iniimbak ka dyan. Na sa totoo lang, hindi naman na nakakatulong, nag-occupy lang ng space sa buhay mo. Minsan you cannot have much of the Lord because there are so many things that preoccupies you. Minsan kinakailangan kang mag-declutter, kinakailangan may tanggalin sa buhay mo upang nang sa ganon, mas marasanasan mo pa si Jesus sa buhay. No? So, minsan, ano ba yung mga kailangan i-declutter? Baka mamaya, dami mo pa rin mga hinanakit, mga galit, mga sama ng loob, mga takot. Kapatid, kalat lang yan. Tanggalin mo na yan. Gusto mo ng better 2026? Naku, tanggalin mo na yan mga yan. Amen? Patayin na yung mga yan. Amen? Amen? No? Tingnan katabi, pag-isabihin, patayin mo na ang kagalit mo. Ay, hindi. Ang galit mo. Sorry. Patayin mo na yung galit mo. No? Patayin mo na yung sama ng loob. Patayin na ang takot. I-declutter. Itapon na yung mga yan. Ha? Hello? Sino magtatapon? Come on, sino magtatapon? No? Ng mga sama ng loob. No? Ng mga worries natin sa buhay. Alam nyo, maganda pag nagdi-declutter tayo. No? Sabi ko nga kanina, then you will have more space para sa pagkilos pa ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Minsan talaga, gusto ng Panginoon para mas maranasan natin siya. Minsan may mga bagay na gusto niyang itapon po natin. Ha? No, kasi gusto niya tayo na mag-heal. Gusto niya tayo na maging mas maayos. Okay? So, ano pa ba? Well, spiritual healing kasama po yung mga yan. Ha? By His wounds, you have been healed. Pero aside from that, ano pa ang sinasabi sa atin ng Panginoon tungkol sa kanyang tree? Luke 9, verse 23. Luke 9, verse 23. Sabayin niyo po ako. And He said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Sige, sabayin niyo ako sa Tagalog. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Do you want more of Christ? Come on. Gusto mo ba ng Christmas na buhay? Ano sabi ng Panginoon? Well, I carried the cross for you. Tapos sabi naman ng Lord, then you also carry your cross. Anong ibig sabihin po nun? Una muna, pansinin niyo mabuti, kung gusto niyo sumunod sa akin, you must carry your cross. Pasanin niyo ang inyong krus araw-araw. Pag titignan niyo katabi po, sabihan araw-araw daw, no? Kala kasi nung iba, di ba, pag nagpipinitensya sila, sabihin, ba't mo ginagawa yan? Ba't ka nagpapasan ng krus? Kasi nakasulat sa Bible, magpasan ng krus. Totoo, nakasulat, pero sabi ay araw-araw. No? So, ibig sabihin, kung araw-araw, hindi yan literal na krus. Tama? Hindi yan literal. No? Unless na-trip nyo talagang gawin literal, meron tayo dyan, yung ginagamit sa encounter. No? Pero, kaya nga sabi niya, pasahin nyo ang inyong krus. Anong ibig sabihin? You identify yourself with me daily. You learn how to sacrifice for me daily. No? Yung bang, kung basta sumunod ka sa akin, yung pagsunod mo sa akin, minsan mangangahulugan yan ng kahihiyan, minsan nangangahulugan ng kalungkutan, minsan nangangahulugan yan ng pasakit. No? Basta sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin, pasanin mo ang iyong krus. Minsan may involved na sacrifice, pag-isabi ng malakas, sacrifice, no? Papapasan ng krus. Kaya nga kasama niya po niya yung salitang self-denial. Pag-isabi ng malakas, self-denial. Yun po, isa pang importanteng salita. Ano po? Do I want more of Christ? No? I have to learn to deny myself. Mas kinakailangan pa lang, hindi ako nabubuhay lang sa sarili ko, sa gusto ko, I must deny myself. Denying yourself means sometimes saying no. Di ba na, gustong-gusto mo to, pero
ayaw ng Panginoon, then no. Minsan naman, ay ayaw mo, pero gusto, sabi ng Panginoon, gawin mo yan anak. Then you will say, yes. Denying yourself is, parang ganito, no? Linggo, pagod pa ako, gusto kong matulog, gusto kong maglaba, mas gusto kong magpahinga. Pero my church, no, I will deny myself, pipiliin ko, uunahin ko yung sa Panginoon. Amen? Hello, amen po ba? No? So saying yes sa mabubuting mga bagay. Minsan din, denying yourself is saying no. Di ba? Pastor, ang cute niya talaga, ang pogi talaga eh. Di ba? Gustong-gusto ko na siya eh. Sabi ng Lord, wag muna anak, wag muna. No? So, will you deny yourself or not? No? Ganun po, no? May mga pagkakataon na may kinakailangan kang bitawan, at may kinakailangan kang gawin na kahit parang ayaw mo, kasi nga, you are denying yourself. Amen? Naalala ko, mayroon akong significant na kwentong ganyan, kaya hindi ko malilimutan. First time namin ni Mami Weng na magpunta ng California sa US. At noong time na yon ay siyempre, nag-speak ako sa ilang gawain doon. At pag umalis po ako, hindi ako nanghihingi ng ano. No? Kaya lang siyempre, yung mga tao, out of their love, no, nag-aabot sila, nagbibigay po sila. Tapos pinasyal kami sa outlet. No, sa ibang bansa yon ang talagang madalas tayong pinupuntahan yung mga outlet kasi yung mga branded na mga mura kasi mga naka-sale. Anyway, pagpunta doon sa outlet na yon, dito pa lang sa Pilipinas kasi gusto kong bumili ng boots. No, mayroong isang boots na gusto kong bilhin. Niisip ko parang bagay na bagay sa mukha ko. No? Hindi sa paa ko pala. No? So, anyway, kaso mahal dito. Pagdating doon, parang 4,000 lang ang presyo, no? 4,000 lang yung presyo ng boots na yon, no? So parang gustong-gusto ko na talaga siyang bilhin. Kaso, nung time na yon, January po kasi yun eh. First fruit, panahon ng pagbibigay ng first fruit, nakakommit na kami ni Mami Weng, no, na lahat ng mayroon kami, yung first fruit, bibigay namin, no, yung anumang matanggap namin doon, para sa Panginoon, ibibigay namin sa church. No, yun po yung kaya nga pang first fruit. So, totoo lang, ang tagal ko po nag-struggle doon. Nag-iisip ako, bibilhin ko ba o hindi, no? Kung isip ko, bibilhin ko, inong panahon din naman na yun, wala akong pambili na sarili kong pera, maliban po doon sa kung ano man yung tinanggap nga po namin doon sa US. No, so, struggle po ako, tagal kong pinag-iisipan, parang pabalik-balik pa yata ako doon sa doon sa pwesto. Pero bandang huli, nag-decide ako, wag na lang, no? Wag na lang. So I denied myself. Anyway, to cut the long story, umuwi kami ng Pilipinas. Pag-uwi dito, alam niyo ba, pag-uwi, parang a day after, may sumalubong sa akin, nagbigay na regalo, binigyan ako ng boots. Alam niyo po kung magkano yung boots? Nabili naman nila sa mas mura. Pero ang totoong halaga ng boots, Armani ang tatak eh. Armani lang, no? Alam niyo kung ano ang presyo? Nakita ko yung presyo ng boots, nakalagay ba doon sa 35,000 pesos, no? So alam niyo, minahal ko po yung boots na yon, at di ko inaapak sa lupa, no? At pag sinusot ko siya, sa labas ang medyas, no? Oh. Pero ano ang sinasabi ko, no? Yun nga po, 'di ba? Sabi ng Panginoon, sino man, 'di ba? Whoever loses his life will find it. Whoever seeks his life will lose it. The more you deny yourself, the more pala mas nararanasan mo si Lord sa buhay mo. Amen? The more na parang ang hinahanap mo yung sarili mo, yung gusto mo lang, yun ang inuuna mo. The more na ikaw din mismo na pagkakaitan mo pala nang hindi mo alam ang sarili mo. Kaya nga, mga kapatid, no, minsan ang worry ko nga, ay baka mamaya sa mga churches, lagi na lang narinig yung mga messages na pang self-fulfillment instead of self-denial. Instead of losing oneself, nagiging mga self-seeking ang mga Kristiyano. Atin ng church para kung ano yung mga mabless. Diba? Pero teka muna, paano naman yung pagbibigay natin ng mga buhay natin sa Panginoon? Yung pagsunod po natin sa Panginoon. Kaya nga sabi po niya, deny yourself. Pakisabi ng malakas, deny yourself. Alam mo, magandang matutunan natin ang self-denial. Yung bang nasasaktan na ang ego mo, di ba? Pero hindi, kahit na
nasasaktan na ang pride ko, no? Basta hindi ako magre-react na ano, kasi I will deny myself alang-alang kay Lord. Amen? Yung bang nanggigigil ka na, gusto mo nang batuhin ng refrigerator, no? Pero no, I will deny myself, no? Parang karapatan kong magalit, pero hindi, no? Wag na lang, kasi gusto ko ang Panginoon ang maparangalan sa buhay ko. Amen po ba? Tumayo na tayong lahat. Come on, tumayo na po tayong lahat. Ano po pinag-uusapan natin dito? Christ gift, Christ light, and Christ tree. Then, pag yun po, maging totoo sa buhay natin, all seasons ng buhay natin, nakikita natin parang ang Panginoon mas nararanasan natin sa ating mga kanikanya mga buhay. Amen po? Pakitignan nga po yung katabi, pakitignan. At pakisabihan uli, Merry Christmas and Happy New Year. Sino naniniwala may ibabago pa yan, no? Kamang tingnan yung katabi nyo, gaganda pa ba yan? Pupogi pa ba yan? No? Makakamukha pa ba ni Lord yan? No? Amen? Mabibless pa ba yan? Come on. No? Pakisabi uli, Merry Christmas. Happy New Year. Amen? No? Bakit po ba? When you are full of Christ. Alam niyo, sinasabi ko po rito, let us always be full of Jesus. When you are full of Christ, ano ang available sa inyo? Well, ganito. Listen. Isaiah 9 verse 6. Sabi po ng propeta Isaiah, for to us a child is born, a son is given, and he shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Ano raw? Sa atin, isinilang ang isang sanggol. No? Isinilang ang isang batang lalaki. Tatawagin siyang, kahanga-hangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama. Prinsipe ng kapayapaan. Yun po ang mga katangian ng Panginoon. Now, imagine yourself being full of Jesus. Having Jesus more, no? Yung mas nararanasan mo siya sa buhay mo. Mas nararanasan mo yung kanyang pangunguna sa iyo, yung kanyang direction sa iyo because He is the wonderful counselor, right? Mas nararanasan mo ang kanyang kapangyarihan because He is the mighty God. Mas nararanasan mo ang kanyang pangangaruga, ang kanyang pagmamahal because He is everlasting Father. Mas nararanasan mo ang katiwasayan ng buhay, ang kakumpletuhan ng buhay because He is the Prince of Peace. Kaya alam nyo, sa lahat ng panahon talaga ng buhay natin, dapat ito yung desire natin ni Lord, maghari ka sa buhay ko. Lord, maparangalan ka sa buhay ko. Lord, mangyari ang kalooban mo sa buhay ko. Because I want you, Lord. At sa lahat ng panahon, Diyos ka ng buhay ko. Pumikit po tayo. Opo, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay namin. Magliwanag ka pa lalo sa buhay namin. Gusto namin na makilala ka pa. Gusto namin na mahalin ka pa, paglingkuran ka pa, Panginoon, at masunod ka pa lalo sa buhay namin. O Lord, ilapit mo pa kami sa iyo. Mas maranasan ka pa namin sa mga susunod pang mga taon. Salamat sa pagmamahal, sa kabutihan, sa lahat ng pag-iingat, sa lahat ng blessings, sa lahat ng pagkilos ngayong taon na to, Panginoon. Sa pagharap namin ng panibagong taon, hinihiling namin ang inyong higit pa na presensya, kapangyarihan, paggabay na maranasan pa namin lalo sa mga buhay namin, Panginoon. Marami pong salamat. At ngayon nga rin po, lumalapit po kami sa inyo para po sa aming mga pamilya, para sa aming mga sarili, para sa susunod na taong ito, Panginoon. We come to you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ. Kapatid, kung sa oras na to, meron kang panalangin sa Panginoon. Maring mayroong pangarap na inaabot, mayroong inaasam na magandang bagay, itaas mo nga lang ang iyong kamay sa Panginoon. Sino man may panalangin o karamdaman na gusto ng kagalingan o pangangailangan, gusto mong matugunan, problema, gusto mong malunasan, pangit na sitwasyon, gusto mong mabago, itaas lang natin ang ating mga kamay. At lumapit tayo ngayon sa Panginoon na may pananampalataya. Mananalangin tayo, I will lead you in prayer. Let us come to the Lord in faith. O Panginoon, lumalapit kami sa inyo. Alam namin, mabuti ka sa amin. Ikaw ang Diyos namin. Kumikilos po kayo.
Panginoon, humihingi kami ng supernatural na kilos pa ninyo sa buhay namin. We even ask, Lord, for miracles upon miracles in our lives, Lord. Maghimala pa kayo, Panginoon, sa mga buhay po namin. Panginoon, humihingi kami ng pagpapala po ninyo. Yung mga inaabot namin, yung mga pinapanalangin namin na alam niyong mabuti sa amin ayon po sa inyong kalooban. Hiningi namin, tulungan mo kami mapangyari ang mga ito. Matupad ang mga magagandang plano niyo sa buhay namin. Humihingi kami, Lord, ng mga pangangailangan na matugunan. At hindi lang matugunan, humihingi ako, Panginoon, para sa mga taga-GTC, sa mga pamilya namin ng maginhawang buhay, ng mas magandang pagkakakitaan, magandang mga hanap buhay, ngayon pong taon po na ito na papasok, Panginoon. Humihingi kami ng kapayapaan, kaligayahan ng aming mga pamilya. Kalutasan na mga problema, Panginoon. Magandang pagsasama ng mga mag-asawa. Magandang relasyon ng magulang sa anak, Panginoon. Humihingi rin po kami ng kagalingan ng karamdaman, hindi lang ng sa amin, kundi ng aming mga mahal sa buhay. Lord, we ask for long life and good health. We ask in Jesus' name for your healing touch, Lord. Touch your people. Humihingi kami, Panginoon, ng inyong pagpapagaling. Paghihilom ng mga sugat din ng aming mga kaluluwa, ng aming mga kalooban. We ask, Lord, even for healing from anxiety, from depression. We pray, Lord, for your work, for your mighty hands, Lord, your healing touch. Touch our hearts, Lord, touch our minds. Panginoon, tulungan po kami. Punuin niyo ng kapayapaan ng aming mga puso, ang aming mga buhay, ang aming mga tahanan. Bigyan mo kami ng kagalakan na galing po sa iyo. At ganoon din po, Panginoon, pinapanalangin namin ng aming mga pamilya ay mapagharian po ninyo. Ang aming mga mahal sa buhay kikilala sa iyo. Maglilingkod sa iyo, susunod sa iyo. At mangyari ang kalooban ninyo lagi sa aming mga buhay. Maghari ang katwiran sa aming mga pagkatao. Salamat po, Panginoon. Tinatanggap namin ng may pananampalataya ang katugunan ng mga panalangin ito. At tinatanggap din namin ngayon, Panginoon, ang inyong basbas. Hindi lang ngayon, kundi sa lahat ng panahon ng aming mga buhay. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Pagliwanagin niya ang kanyang mukha sa inyo, maging mapagbiyaya siya sa inyo. Ibaling niya ang kanyang tingin sa inyo. Maranasan niyo siya sa lahat ng panahon ng inyong buhay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen.